Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah subhanahu wa ta'ala, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung kailan ba nagsimula ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga ilang usapin patungkol sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang da'wa. Sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang may background. Dave, bago natin pag-usapan ito, ang ang unang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago dumating ang Islam, tinagurian na siya o tinatawag na siya na Al-Amin o yung tao na pagkakatiwalaan, yung tao na tapat, as-sadiq. Kaya may isang kwento at ito ay kilalang kwento na tumatak sa kasaysayan. Ang mga Quraysh, mga kapatid, yung tribo ng Quraysh, at alam natin, ang pag sinabing tribo ng Quraysh is marami rin po silang mga pamilya. Sali-saling napakarami po ng tribo ng mga Arabo sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang pagkakataon na nung inaayos nila yung Kaaba, inaayos nila ito sa kanyang anyo, yung Hajarul Aswad, alam po natin yung Hajarul Aswad, ito yung black stone sa Kaaba. Nagtalo sila kung sinong tribo ang maglalagay nito, kung nasaan ngayon yung black stone. Nagtalo po sila diyan. Kung sino yung maglalagay sa pwesto ng black stone. At hindi nagkasundo yung mga Quraysh kasi sa pananaw nila, yung maglalagay ng kung sino yung maglalagay o kung sinong tribo ang maglalagay ng black stone sa Kaaba, ito ay sharaf. Kumbaga ito ay karangalan para sa kanila na kung saan ang bawat isa ay naghahangad ng karangalan na yan. Dahil ito ay may sulat sa kanilang kasaysayan na yung tribo ng ganito, yung tribo ng ganyan, ang naglagay ng black stone, ng Hajar al-Aswad sa Kaaba. At yung kasaysayan na mga kapatid ay kilala. Bago pa dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At para sa kaalaman po natin, yung Quraysh halos magpatayan sila. Nagtatalo-talo sila. Hanggat sa dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paparating, tanungin natin si Propeta Muhammad kung saan ilalagay, o tanungin natin si Muhammad kasi tawag nila ay Muhammad. Kaya nga tinagurian siya na As-Sadiq Al-Amin, at lahat ng mga Quraysh sa kanyang panahon ay minamahal siya. Maganda yung tingin sa kanya, mataas yung tingin sa kanya, at nirespeto at ginagalang siya lahat po ng tao sa Makkah, lahat ng nakapaligid sa kanya. Ngayon, tinanong nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkasundo sila para walang gulo, walang away, iwan na lang nila yung karangalan na yon, na sinabi nila, "O Muhammad, saan ilalagay ang Blackstone, yung Hajar al-Aswad?" At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung pinaghingan ng mungkahi kung saan ilalagay ito, at kung ano yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinunod din ng mga Quraysh at hindi sila nagtalo-talo. At gayon din mga kapatid, bago ihirang na propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga manlalakbay, para sa kaalaman po natin, ang mga manlalakbay, kaya noong araw kapag taglamig at tag-init, ang kanilang mga ari-arian po ay iniiwan nila kanino? Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa nito yung mga ginto, mga mamahaling gamit, yung mga tupa. Ilang buwan sila mawawala kasi paglalakbay pa lang papuntang Sham, papunta sa Syria, papunta sa Jordan, sa Palestine noong araw, ito ay umaabot ng buwan. At kapag pupunta sila sa Yemen, ganoon din. Dahil yung Yemen, ito ay bansang mga kapatid, maraming gulay, maraming prutas, at maraming mga gamit doon sa Yemen noong araw na kinikilala na kung saan yung mga tao naglalakbay doon. So kapag taglamig, tag-init, naglalakbay yung mga Quraysh papunta sa mga lugar na ating nabanggit. At ang iba sa kanila
ay iniiwan ang gamit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagbalik nila kung ano yung iniwan siya pa rin. Walang labis, no, walang kulang. Kaya yun, napagkakatiwalaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At al-amin, no, yung pagkakatiwalaan. Ngayon naman mga kapatid, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago dumating ang Islam, hindi niya nagawang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Itatakbo sana natin ito sa ating mga isipan, no? Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagamat daang-daang ang mga Diyos-Diyosan na nakapalibot sa Kaaba at sa mga ginagawang Diyos ng mga Quraysh, hindi po kailanman sumamba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kumbaga, pumupunta siya sa Gharul Hira, ito ay bundok sa kuweba sa Makkah, kuweba po sa Makkah, maliit na kuweba lamang ito at nasa mataas siya, mataas yung lugar niya, yung Gharul Hira, yung bundok na ito. Pumupunta lamang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam do'n, nagninilay-nilay sa kanyang Panginoon, na sumasamba siya sa lumikha sa kanya. At hindi pa dumarating dito yung unang kapahayagan o unang revelasyon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. Hangga't sa nakapag-asawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Khadija. Sapagkat si Khadija, mga kapatid, bago dumating ang Islam, napakaraming mga ashraf, yung mga mayayaman, mga mararangal na tao, ang gustong pakasalan si Khadija. Kumbaga maraming naghahangad na gusto siyang pakasalan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, normal na tao lamang siya. Ngunit si Khadija, tinanggihan niya ang lahat ng namanikan sa kanya. Lahat ng nanligaw sa kanya o gusto siyang pakasalan, nagkalok ng kasal, ayaw ni Khadija sa kanila. At namangha siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang husay sa pakikipag-usap dahil sa ugali niya, mabait, mapagkakatiwalaan at tapat. At gayon din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahusay sa negosyo. Kaya nagustuhan siya ni Khadija radhiyallahu anha. Nagustuhan siya ni Khadija radhiyallahu anha at sila ay nung nakasal po sila mga kapatid, subhanallah, kahit na mas matanda si Khadija radhiyallahu anha, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumbaga nakasal po sila. At hindi lamang 'yon, si Khadija radhiyallahu anha, kahit hindi pa 'to siya propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay minahal niya si Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan at sinuportahan siya sa mga ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangga't sa nung pumunta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Gharul Hira, mga kapatid, ito ay sa bundok ng Hira, ay sa kuweba ng Hira, may dumating na tao sa kanya na nilalang. Ito ay isang Anghel Gabriel, no? At sinabi sa kanya, "Iqra." Pagkatapos, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Hindi ako marunong magbasa. Pagkatapos, "Iqra." Magbasa ka? Hindi ako marunong magbasa. Hangga't sa pangatlong beses, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." No? Basahin mo sa ngalan ng iyong Panginoon. Iqra sa ngalan ng iyong Panginoon, bismi rabbikal ladzi khalaq. Ang lumikha, ito na yung unang revelasyon, ang unang bumaba na nangangahulugan din ang talata na ito na napakahalaga ng pag-aaral sa Islam, yung pagbasa at pagsulat sa pananampalatayang Islam. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya hindi siya marunong sumulat at hindi rin siya marunong bumasa. Kumbaga, "Ma ana biqari." Hindi ako marunong bumasa, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 3 beses. Nung naganap ito mga kapatid, pakinggan po natin yung magandang kwento na ito. Bumaba kaagad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bundok at nagmadali siya pumunta sa kanyang asawa. Ano po? Sa kanyang asawa ni si Khadija. Sinabi niya, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Zammiluni," ang ibig sabihin ng zammiluni yung takpan niyo ako, kumutan niyo ako. No? Parang kumutan niya ako dahil sobrang takot niya. Nanginginig si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanginginig siya sobrang takot dahil hindi niya mailarawan. Biglang may darating sa kanya na isang nilalang at kakausapin siya, "Magbasa ka, magbasa ka, magbasa ka." Kanino siya lumapit mga kapatid? Hindi siya lumapit sa kanyang tiyuhin na si Abu Talib, na kilalang tao, mayaman na tao, marangal na tao, may posisyon sa buhay. Bagkus ang unang nilapitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang asawa na si Khadija.
At isa ito sana sa mga katangian ng mga kababaihan kung mayroon dito sa atin na kung may problema ang inyong mga asawa is hindi sila lalapit kung kani-kanino. Bagkus ang inyong mga asawa lalapit sa inyo at ang inyong mga asawa mag-o-open sila sa inyo kung ano ang meron sila. Hindi yung kapag may problema ang inyong asawa is walang tiwala sa inyo. Kumbaga ayaw magsalita tungkol sa inyo, ayaw magsabi tungkol sa inyo. Kasi nga minsan yung babae is imbis na suportahan yung asawa nila, tulungan yung asawa nila, ichichismis at papahiyain o pagtatawanan ng kanilang asawa. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung unang bumaba ang revelasyon na ito, ilarawan mo, no, normal na tao lamang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumakain, natutulog, namumuhay ng normal na tao. Tapos may biglang darating sa kanya isang nilalang, si Anghel Gabriel, at sasabihin, magbasa ka, magbasa ka, magbasa ka. Kaya iba yung naramdaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nanginginig. At ano yung sinabi sa kanya ni Khadija radhiyallahu anha, mga kapatid? Ang sinabi sa kanya ni Khadija radhiyallahu anha, o o Ibnu Am, kasi malayong kamag-anak ni Khadija radhiyallahu anha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o anak ng aking tiyuhin, parang pagrespeto, paggalang sa kanya, kanyang sinabi, tunay na magandang balita para sa iyan. Ikaw ay mayroon daladalang obligasyon, yung mga tao na pinutol ang kanilang ugnayan, utusan mo sila na huwag putulin ang kanilang ugnayan. Kumbaga pinakalma ni Khadija radhiyallahu anha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakalma niya. Hindi lamang sa yung physically na sinuportahan siya, pinagaan ang damdamin niya, pinakalma, bagkus nagsalita rin siya ng tasjih, yung pampatapang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salita na pampatibay, pampalakas ng loob. Ano po? Ito yung isa sa mga sifa ng mga mabubuting asawa, yung ginawa ni Khadija radhiyallahu anha. At hindi lamang dito natapos, mga kapatid. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay sinamahan din ni Khadija. Tingnan niyo, mga kapatid, yung asawa, sinamahan din siya ni Khadija radhiyallahu anha sa kanyang tiyuhin na si Waraka bin Nawfal, na kung saan ito ay may kaalaman tungkol sa ebanghelyo ni Kristo sa Injil. Dahil nga si Khadija sa kanyang palagay, yung dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang anghel na may kautusan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Khadija, kilala niya yung pagkatao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggat sa sinamahan ni Khadija. La ilaha illallah. Tingnan niyo po yung suporta ng asawa. Sinamahan ni Khadija si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang tiyuhin na si Waraka bin Nawfal na may kaalaman patungkol sa ebanghelyo ni Kristo. At sinabi ni Waraka bin Nawfal, kung yan yung namus, kumbaga yan yung anghel na bumaba kay Propeta Musa alayhi salam, no? Kay Propeta Isa alayhi salam, yung bumababa sa mga propeta, ang tinutukoy ni Waraka bin Nawfal. Yan yung anghel na bumababa sa mga propeta. At ang sinabi rin ni Waraka bin Nawfal, kung nabuhay lamang ako, ay susuportahan kita, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mga pahapyaw lamang na kwento, mga kapatid, bagamat mahaba po ito, yung mga kaganapan na nangyari, ngunit sinamaris lamang natin sapagkat ang topic natin ngayon ay ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din, mga kapatid, babalikan natin siyempre bagay na tinalakay natin si Khadija radhiyallahu anha. Si Khadija din ang unang nagmuslim sa lahat ng mga kababaihan. Sa lahat ng kababaihan. Nung bumaba na ang revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khadija po ang unang nagmuslim, ang unang naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal itlaq. Ano po? At si Khadija radhiyallahu anha, mga kapatid, nung nagshahada si Propeta nung siya ay naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at naniwala rin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay huling sugo, ang ginawa ni Khadija, mga kapatid, sinuportahan niya lahat ng mayroon siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinuportahan niya, hinihimok niya, kumbaga pinapatibay niya yung loob, pinapayuhan niya, pinapalakas niya yung loob ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga yung kanyang yaman, sinusuportahan niya. Ano man ang gustong gawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandiyan si Khadija radhiyallahu anha bilang kanyang taga-suporta, bilang kanyang sandalan. Mga kapatid sa Islam, ito ang isa sa mga katangian ng mabuting sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Kapag ang asawa mo ay nagdada'wa, ang asawa mo ay nagtuturo, kailangan palakasin mo yung loob niya. 'No, turuan mo siya, himukin mo siya, hindi yung sisigawan mo siya, hindi yung, utos-utusan mo siya para mamaliitin mo yung asawa mo, hindi. Gayahin si Khadijah radhiyallahu anha na bagamat siya yung mas, maraming pera, ano po, mas matanda kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas may karanasan sa buhay, siya ay nagpapakumbaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang Muslima na asawa ng sugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ganito rin yung taglay nating katangian mga kapatid sa Islam, mga sisters, ano po, gayahin si Khadijah na kung hindi kayang suportahan ang asawa sabagkat ang alam natin ang mga kalalakihan sila yung sumusuporta sa mga babae. At kung nasa bahay lamang ang mga kababaihan, ano po, sa salita, payuhan sila, paalalahanan sila sa pagdada'wa at pagtuturo at pagsasaliksik sa ating pananampalataya. Mga kapatid sa Islam, nung nag-Muslim si Khadijah radhiyallahu anha, lahat ng gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinuportahan. Ano po? Sinuportahan. At yung pangalawang nag-Muslim kay sa mga kalalakihan naman ay si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Si Abu Bakar as-Siddiq ay best friend, sabihin natin best friend ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malapit na kaibigan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga binalitaan si Abu Bakar as-Siddiq ng mga tao, alam mo ba na si Muhammad hindi pa siya naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay sugo ni Allah. Sinasabi ng mga Quraysh, alam mo ba si Muhammad hinihimok niya yung mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos. Kumbaga yung da'wa, nagsisimula na yung da'wa. Tapos sinasabi niya na siya ay propeta at nag-uutos siya ng talikuran ng ating mga Diyos-Diyosan. Hangga't sa pinuntahan ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi kung totoo ang sinasabi ng mga tao na 'yon. Nung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na totoo 'yon, naniwala kaagad si Abu Bakar Siddiq. Kaya ang unang naniwala mula sa mga kababaihan ay si Khadijah at ang una naman naniwala mula sa mga tao, sa mga kalakihan ay si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At yung sumunod na niwala rito mga kapatid, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang da'wah ay si Ali bin Abi Talib, ang kanyang pinsan. Si Ali bin Abi Talib tinago niya pa yung kanyang pagka-Muslim. Hindi niya kaagad ito inihayag dahil siya ay natatakot sa kanyang ama. Natatakot siya sa kanyang ama. Ngunit kalaunan ibinunyag din ni Ali radhiyallahu anhu ang kanyang pagmumuslim nung siya tinanong ng kanyang ama. Kaya mga kapatid sa Islam, kung pag ninilay-nilayin natin ang da'wa na ito, ang unang nagda'wa kay Propeta, ang unang naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino po? Si Khadijah. Si Khadijah. At si Khadijah, babae siya na may kaya sa buhay at asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." At iligtas mo, no? Balaan mo. Kumbaga, da'wahan mo, iparating mo sa kanila ang mensahe ng Islam. Kanino? Sa ating malalapit na pamilya. Ang unang dinawahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khadijah radhiyallahu anha. Tayo mga kapatid sa Islam, kapag tayo po ay nag-Muslim na, tayo ay naniniwala kay Allah, marapat po sa atin na unang iparating ang mensahe ng Islam sa ating mga pamilya. Sapagkat sila ay nasa poder natin at obligasyon natin sila. Hindi yung, mashallah, maraming nagmumuslim, marami tayong nadaawahan, marami tayong natuturuan, marami tayong nagagabayan, ang mga tao na kikinabang sa ating kaalaman, pero ang ating pamilya nananatiling ligaw, nananatiling mangmang sa kaalaman sa Islam, ito ay malaking pagkukulang. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang dinakwahan niya ay si Khadijah radhiyallahu anha, ang tao na sumuporta sa kanya at naniwala sa kanya at tumulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang kanyang asawa. Sa mga nagdada'wa po, kapag tayo ay tatahak sa da'wa, ang unang-una nating ililigtas, ang unang-una nating tuturuan, ang pagpaparatingan ng mensahe ng Islam ay ating pamilya. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu," kausap niya tayong mga sumasampalataya, o kayong mga sumasampalataya, "Qu anfusakum." Ligtas ang inyong mga sarili. Una, ang ating mga sarili. "Qu anfusakum wa ahlikum." Pagkatapos ang inyong pamilya, saan natin sila iligtas? Sa impyernong apoy.
waquduhan nas wal hijara, sapagkat ang mga panggatong sa kabilang buhay, mga kapatid, ay ang mga bato at mga tao. Subhanallah. Ito'y utos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag tayong magsasawa na da'wa ng ating mga magulang, unang-una, ang ating mga asawa, ang ating mga kapatid, ang ating mga anak sa pananampalatayang Islam, tulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, no, ang unang dadauhan natin yung ating pamilya, tulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, ang unang dadawa rin din natin yung tingin natin na maniniwala sa atin. Hindi yung porket tag-Muslim na tayo, may kamag-anak ka nga, pero hindi kay gaano close. At parang ang marapat sa isang dahi, tignan niya ng maigi, pag-aralan niya ng maigi kung sino yung maniniwala sa kanya. Hindi yung porket tag-Muslim siya, tatawagin niya na kagad ang kanyang pamilya, lahat ng kanyang mahal sa buhay. Ito yung Islam, ito yung mensahe ng Islam. Hindi po. Gayahin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat nandoon ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib na nag-alaga sa kanya mula pagkabata nung namatay ang kanyang ina. Inalagaan na siya ni Abu Talib pero hindi niya ito kagad dinakwahan. Ang unang dinakwahan niya sino? Si Khadijah radhiyallahu anha, ang naging sandalan niya. At syempre, kalaunan, dinawahan niya rin ang kanyang tiyuhin dahil gusto niyang maligtas ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib at ang iba pang mga kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganyan din mga kapatid sa ating mga kaibigan, yung mga nakapaligid sa atin, yung ating mga kapitbahay, ito ay obligasyon din natin na sila ay ating da'wahan at iparating sa kanilang Islam. Tulad ng ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kaibigan, sa kanyang malapit na yung tao na malapit sa kanya, si Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. At agaran naniwala si Abu Bakr as-Siddiq sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay mga aral mga kapatid na dapat nating pagnilay-nilayan. At gayon din, hindi pinabayaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga bata sapagkat dinakwahan niya si Ali bin Abi Talib, ang kanyang pinsan. At si Ali bin Abi Talib, mga kapatid, ang edad niya nung siya dinakwahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 taong gulang. Subhanallah, ang ibang tao kapag nagdadakwa, tignan po natin no, ng maigi, ang unang dinadakwa nila yung mga may mga posisyon sa buhay, may mga katayuan sa buhay, mga mayayaman. Ito yung nasa isip kagad nila. Ngunit sa Islam, gayahin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinawa niya ang kanyang pamilya, ang unang-unang kanyang asawa, si Abu Bakar, ang kanyang kaibigan, pagkatapos yung bata. Ang iba sa atin, subhanallah, ay da'wan yung mga bata. Mga kapatid, maging masipag tayo magturo sa mga bata sapagkat kung ano yung ituturo mo sa bata, tatatak sa kanilang isipan yan at hindi kanila makakalimutan. Hindi mo alam, ikaw yung magiging gabay sa kanila, sa mga bata na yan. Muslim man o hindi Muslim, turuan sila, iparating sa kanila ang mensahe ng Islam. Dahil wag mong sasabihin na bata pa. Hindi mo alam ang gabay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at maraming mga tao na nag-Muslim na bata pa. Maraming mga tao nag-Muslim na sa murang edad, ginabayan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at naging matibay sila hanggat dala-dala nila ito, hanggat sila ay tumanda. Kaya bigyan po natin ng pansin ang pagtuturo sa mga bata, yung pagdadakwa sa mga bata. Ano po, yung pagdadakwa sa kanila, yung pagtuturo sa kanila. Huwag natin mamaliitin, sasabihin natin bata pa yan, hindi pa kailangan ng ano yan, ng gabay. Hindi. Ayun nga yung mas kailangan eh. Habang bata sila, kailangan silang hubugin, kailangan silang turuan, kailangan itatak sa kanila na iisa lamang ang Diyos at itatak sa kanilang mga paniniwala na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nag-iisang Panginoon at tagapaglikha at nagpadala ng mga sugo, ang nagpadala ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng ginawa ng ating huling ni Propeta Muhammad sumakanya ang kapayapaan. Ngayon mga kapatid, nung nag-Muslim na yung mga nabanggit natin at meron pa siyang dinaawahan na ilang tao na malapit sa kanya, marami po sila. Ang da'wa na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, nung siya'y nasa Makkah ay palihim na da'wa. Para sa kaalaman ng lahat, may dalawang paraan po yung da'wa. May dalawang paraan yung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una rito, yung ad-da'wa as-sirriya, yung lihim na da'wa. Kumbaga, hindi niya hinahayag yung mensahe ng Islam. Tinatago niya sa mga tao. Bakit? Dahil yung nakagisnan ng mga tao is yung nakagisnan ng mga tao, mga kapatid, ay yung sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po ba? Tapos napakaraming mga ribulto sa Kaaba at
bigla mo itong babaguhin, ano na lamang po yung mangyayari? Ano na lamang yung mga mararamdaman ng mga tao kapag gano'n yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga ang unang da'wa na tinahak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Syria. Ito yung ipapayo natin sa mga kapatid natin na nagmu-Muslim. Kasi maraming gustong mag-Muslim pero takot mag-Muslim kasi kung mag-Muslim sila, itataboy sila ng kanilang mga asawa, itataboy sila ng kanilang mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan. Ano po, maaari natin sabihin sa kanila na 'wag muna nila ihayag yung Islam. Turuan muna natin sila hangga't sa sila ay maging matibay. Ano po, kasi ang iba sa atin na kapag may nag-Muslim, ang gusto i-post kaagad, ipagkalat kaagad, kumbaga sabihin kaagad sa mga kamag-anak. Hindi po pare-parehas yung kalagayan ng mga tao. Ano po, maaari natin sabihin sa kanila na 'wag mo munang ihayag, brother o sister, ang iyong pagmu-Muslim. Itago mo muna ang iyong pag-Muslim, ang gawin mo, pag-aralan mo lang muna ang Islam hangga't sa tumatak na o naging matibay ka na, maaari mo na sa kanilang ibahagi ang mensahe ng Islam ng pakonti-konti, hindi yung bibiglain sila. Tulad ng sinabi natin, dahil kung bibiglain natin sila, maaari silang itaboy, maaari silang kumbaga putulin na yung ugnayan bilang ng kanilang pamilya sa kanila at hindi na sila ituring na kamag-anak dahil sila ay nag-Muslim. Dahil sapagkat alam natin na ang tingin ng karamihan sa mga tao sa mga Muslim ay mga terorista. Mga kapatid, yun po ang unang paraan ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung lihim na da'wa. Dinaawahan niya yung mga tao ng palihim. Ang ilang taon po ito mga kapatid? Ito ay umabot ng 13 years. Isipin po natin yan. So 13 years mga kapatid ay da'wa lamang. Da'wa. Paano sumamba sa nag-iisang Diyos na si Allah. Ano po? Isipin po natin yan. 13 years ganun. Nalihim na da'wa at hindi lamang yan, nakakaramdam sila ng mga pang-aapi sa mga tao at marami na ring Muslim sa panahon na yun. Ngunit ang mga sahaba radhiyallahu anhum, sila ay nagtitiis sa ginagawa sa kanila ng mga Quraysh. Meron sa kanila pinapatay, pinapahirapan dahil sa paniniwala nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun nangyari kay Bilal, subhanallah, nung siya'y pinaparusahan, nilagay sa kanya ang bato bilang kumbaga sa kanyang tiyan, pagpapahirap habang napakatirik ng araw. Bato, pinarusahan siya ng bato, ngunit umakyat din siya sa pinakamataas na o pinakamarangal na bato sa buong mundo. Ito yung Kaaba. Hindi po ba sa kissa ng sa kasaysayan ng Yawmul Fatah, nung nagmuslim na yung mga taga Makkah, ay umakyat si Bilal doon sa Kaaba sa bato rin. Kung paano siya pinarusahan ng bato, umakyat din naman siya sa pinakamataas na antas ng bato dito sa mundo. Ito yung Kaaba. At doon siya ay nag-adhan. Kaya mga kapatid sa Islam, si Bilal, kabilang sa mga pinarusahan. Si Sumayya, pinatay siya sa harapan ng kanyang anak, at gayon din ang kanyang asawa, at marami pang iba mga kapatid na nakaranas ng paghihirap sa da'wa nung tinanggap nila ang Islam. Marapat sa atin mga da'ya na kapag mayroon nag-Muslim, paalalahanan din natin sila na hindi ibig sabihin nag-Muslim ka na, masaya na yung buhay mo. Hindi. The more na lumalakas ang iman ng isang tao, the more din siya sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tuwing lumalakas ang pananampalataya mo, ganun ka rin sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala batay sa iyong paniniwala sa Kanya. Marapat sa ating mga kapatid na gayahin ang paraan ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at huwag tayong magmamadali, huwag tayong magiging mapusok. Huwag tayong magiging mapusok. Kailangan pag-aralan natin ng maigi ang ating ginagawa, partikular sa mga da'wa, sa mga ahlul bid'ah, sa mga hindi nagsasala. Papaano natin sila hihimukin? Ang paraan mga kapatid, balikan natin yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ni Aisha radhiyallahu anha pagdating sa da'wa, pakinggan natin maigi mga kapatid ang sinabi ni Aisha radhiyallahu anha patungkol po sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, innama nazal, ang tunay na ang unang bumaba, awwalu ma nazal min al-Quran, mula sa Quran, yung suratun minal mufassal. Ito ay mga sura mula sa mufassal. Ang pag sinabing sura na mufassal, ito po ay mula sa Al-Qaf, suratul Qaf hanggang Nas. At yung unang sura na bumaba, alam natin yung suratul Alaq. Yung suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ito yung unang talata
na bumaba sa banal na Quran. Iqra, magbasa ka o Muhammad, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya sumagot dahil hindi siya marunong gumasa. At sinabi ni Aisha radhiyallahu anha nung sa mga sura na ito, nabanggit dito yung mga paraiso at mga impyerno. Yung paraiso at impyerno. Ano yung mga nabanggit dito mga kapatid? Yung paraiso at impyerno. At sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, hanggat sa nung naging matibay na ang mga tao, kumbaga tinanggap nila, nalaman nila na may paraiso at may impyerno. Ang paraiso sa sino mang sumunod kay Allah, naniwala kay Allah na nag-iisa, at yung impyerno naman para sa mga tumalikod sa Kanya, may sumunod na bumaba. Ang sumunod na bumaba, nazal al-halal wal-haram. Bumaba naman yung mga halal at mga haram. Kumbaga, ang pagbaba ng Quran, mga kapatid, ang pagbaba ng mga kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ito bigla ang bumaba. Dahan-dahan yung pagbaba ng Quran, no? Aya by aya, surah by surah. Yan yung pagbaba ng Quran, mga kapatid. Hindi yan bumaba ng buo. Bagkus may mga dahilan kung bakit bumababa yung mga talata at may mga kautusan si Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit bumababa yung mga talata na yan. At ang sabi ni Aisha radhiyallahu anha patungkol sa pagbaba ng Quran, kung ang unang bumaba sa Quran, walau nazal la taznu, huwag kayong magzina, huwag kayong gumawa ng kahalayan, ng adultery. Ang sasabihin ng mga tao, hindi namin iiwan yung zina. At kung ang bumaba rin sa banal na Quran, ang unang bumaba sa banal na Quran, la tashrabul khamar, huwag kayong uminom ng alak. At sasabihin ng mga tao, hindi namin iiwan ang mga alak. Ilarawan po natin mga maigi mga kapatid ang sinabi ni Aisha radhiyallahu anha. Ang unang bumaba sa banal na Quran, nabanggit dito yung mga paraiso, yung paraiso at impyerno. Ang paraiso ay para sa mga sumunod kay Allah, at yung impyerno naman ay para sa mga taong sumuway sa Kanya, hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang da'wa mga kapatid, kailangan tadarruj, dahan-dahan, at ipaunawa ng maigi sa mga tao kung ano yung dapat nilang malaman. Balikan natin ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muad bin Jabal nung siya pinadala sa Yemen o sa Yemen. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka satati min ahli kitab. Tingnan niyo po yung salita na ito, yung dikta na ito. Ang husay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wa. Ang mga tao na iyong pupuntahan sa Yemen, sila ay mga ahlul kitab, angkan ng kasulatan. Sa Yemen may mga Hudyo at mayroong mga Kristiyano. Hudyo at Kristiyano. Ang unang idada'wa mo sa kanila, ang unang ipaparating mo sa kanila ay ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ang sumamba sa nag-iisang Diyos na si Allah at maniwala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang huling sugo at alipin. Ito yung unang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan? Sa angkan ng kasulatan. Hindi kagad yung haram, hindi yung halal. Ano po? Tadarruj mga kapatid. Tauhid ang unang-unang ituro sa mga ahlul kitab. Hindi papasok ka sa mga malalalim na usapin. Papasok ka agad sa faraid, ano po, sa usapin samana, o di kaya sa muamalat, ito yung sa negotiate, yung sa business. Tauhid, mga kapatid, ito yung unang ituturo natin sa kanila. Gayahin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nito mga kapatid, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sumunod sila sa iyo, naniwala sila sa tauhid, ang iparating sa kanila yung sala, pagkatapos yung zakah, na kung saan hindi kukunin ni Muad, no, yung zakah, yung yaman, ilalabas sa kanilang kayamanan at ibibigay sa mga mahihirap. Kumbaga hindi sa Yemen, hindi sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunin mo yung kanilang kayamanan at ikaw magbigay sa mga mahihirap. Hindi po. Ang utos, maglalabas sila sa kanilang mga kayamanan. Kumbaga, yung magbibigay ng zakah mismo, yung mga may-ari ng kayamanan. At kanino ibibigay? Sa mga mahihirap sa Yemen. Hindi dadalhin sa Madina. Ano po? Hindi dadalhin sa Madina. Subhanallah, ganyang kahusay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wah. Tingnan niyo po, siya ay sugo ni Allah. Kaya niyang samantalahin yung mga tao roon na kunin yung kayamanan ng mga mayayaman sa Yemen at dalhin sa Madina. Hindi po ba? Pero hindi. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung yaman
ng mga taga-Yemen, yung mga may kaya sa buhay, yung agniya, sila ay kukuha ng, sabihin natin, 2.5 sa kanilang kayamanan mula sa ginto at ibibigay yung kayamanan na yan sa mga may hirap na taga-Yemen din. Yung kanilang kayamanan, pagdating sa, ano po, sa politics, hindi lalabas ng kanilang bansa. Sa Yemen lamang yung kanilang zakah. At iikot lamang yung kayamanan ng mga mayaman sa kanilang mga kamag-anak na may hirap o mga kapitbahay na may hirap o mga nakatira sa Yemen na mga may hirap. Doon lamang. Yan po ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Balik tayo sa pinag-usapan natin kanina. Ang unang da'wa, dapat tauhid. 13 years, mga kapatid, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagda'wa sa Makkah. 13 years ilaraan natin to. Hindi sila nagmadali. Hindi kagad inihayag yung pagdada'wa. Maliban na lamang nung nag-Muslim na si Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu at si Hamza bin Abi Talib, doon na naghayag ng da'wa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Naging hayagan na ang da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lumipat din sila sa Makkah at nung sila lumipat din sila sa Madina. From Makkah to Madina, nagkaroon na sila ng proteksyon, meron na silang mayroon ng sariling state yung mga Muslim. Meron ng sariling bansa yung mga Muslim. Dahil yung sila ay nasa Makkah, mga kapatid, nag-migrate pa sila sa Habasha ng 2 beses, dalawang beses, at yung pagpupulong-pulong nila, yung kanilang pagdarasal ay palihim lamang. At yung sala na 5 beses, yung sala na 5 beses, mga kapatid, ito ay naiubliga na sa Madina. Ngayon, mga kapatid sa Islam, kung babalikan pa rin natin yung kisa ng Habash, ng hari ng Ethiopia, itinago niya po ang kanyang iman. Dahil sa maslaha ng mga nakapaligid sa kanya. Sapagkat yung mga nakapaligid sa Ethiopia is mga Kristiyano, yung kanyang mga nasasakupan, mga Kristiyano, bagamat siya yung pinuno, siya yung king sa panahon na yun, tinago niya ang kanyang iman kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang paniniwala. Dahil may kaalaman nga siya sa Injil, sa Ebanghelyo, at alam niya na may sugo na darating at naniwala siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung dalil niyan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ibinalita niya sa mga tao, sa mga taga-Madina, na namatay ang inyong kapatid, ang hari ng Ethiopia. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsala ng salatul ghaib. Patunay ang hadith na ito na nag-Muslim yung hari ng Ethiopia at itinago niya ang kanyang pagiging Muslim. Bakit? Dahil yung nakapaligid sa kanya para nga sa maslahat, sa kaayusan ng nakakarami. Laging tinitignan yung kaayusan ng nakakarami. Tayo, mga kapatid, dapat alam natin yung tinatawag na fiqhul ma'alat, yung pag-aaralan mo yung mga mangyayari sa hinaharap. Kailangan pinag-aaralan maigi na may katibayan sa Quran, sa Sunnah, at ito ay nakadepende sa kaayusan ng nakakarami. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilagaan niya yung da'wa niya sa loob ng 13 taon, 13 years siya nagda'wa para din sa nakakarami. Dahil kung ihayag nila yung da'wa sa Makkah, ang mangyayari sa kanila, mga kapatid, uubusin silang lahat, papatayin sila, at may mga nangyari pa kaganapan doon yung muqata'a. Yung muqata'a, umabot ito ng ilang taon, hindi ko sure kung 2 taon ba yung muqata'a, Allahul musta'an. Pero lagpas siguro lagpas ito, basta matagal na panahon yung muqata'a rin. At ang nangyari, mga kapatid, ay ang ibig sabihin ng muqata'a na ito, mga kapatid, may kasunduan, may plano yung mga Quraysh, na wag mag-asawa, pakinggan natin, mga kapatid, wag mag-asawa sa mga Muslim. Una, wag bibili ng kanilang mga pagkain. At kapag may mga bisita, kumbaga mga mag-hajj, kasi may mga manlalakbay noong araw na pupunta sa Makkah, para sa Kaaba mismo. Kapag may mga negosyante na pupunta
is wag pagbebentahan ang mga Muslim. Ano po? Wag pagbebentahan ang mga Muslim. At hangga't sa dumating sa punto ang kinakain ng mga Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay damo na lamang ang kanilang kinakain. So, umabot yung Muqata'a mga kapatid ng 3 taon. Umalis sila sa siyudad ng Makkah, umalis sila sa siyudad ng Makkah at meron silang tinirahan doon. So, bawal mag-asawa, bawal bumili, bawal kumain. Kaya mga kapatid sa Islam, matindi po yung sabar ng mga sahaba radhiyallahu anhum at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din sa kanyang mga, kumbaga, pinatibay niya yung kanyang mga sahaba sa kanilang pananampalataya. 13 taon mga kapatid. Kaya huwag tayong magmamadali. Ang sa atin lang, mag-isip ng mabuti kay Allah at magdua sa ating mga ginagawa, sa ating mga plano sa buhay, at huwag tayong maging madali talaga. Lagi nating alalahanin, al-isti'jal aw al-ajala min ash-shaytan. Yung pagmamadali ay mula sa shaytan. Di magbibigay ka ng pasya, magbibigay ka ng hatol, kung ano yung gagawin mo. Kailangan kumonsulta muna tayo sa mga pantas sa ating mga scholar. At hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.